bawat taon nagkakaroon tayo ng civilian mission since 2023. So pang-apat na taon na po natin ginagawa ito. Pero proud din po tayong ipambalita sa ating mga kapwa Pilipino na parang ang mas dumadami na yung dumadalaw sa West Philippine Sea. Hindi na lang atin ito. Kung mapapansin po natin, the past few weeks and months, marami po tayong mga political leaders na parang pumupunta at nakikiisa sa mga residente ng Pag-asa Island. So even those within members of the House or even ilang senador natin, mahalaga po yun. Kasi alam naman natin may mga tsinador na parang pumapanig pa sa China. So kung may mga senador tayo na klaro ang tindig para sa West Philippine Sea, ay wini-welcome po natin yun. Gayon din, ngayon po, kasabay ng mission natin, ay nag-welcome na po ang local government para sa mga local tourists. So, ibig sabihin, nagiging tourism site na rin ang Kalayaan Island Group, yung Pag-asa Island, yung West Philippine Sea. Mas nagiging normal na ang pagpunta ng Pilipino sa ating karagatan. Sa kwentuhan natin ng mga miyembro ng local government unit ng Pag-asa, ang pangarap talaga nila gawing patriotic tour destination ang Pag-asa Island at ang munisipyo ng Kalayaan. At makakatulong yon doon sa local economy, livelihood ng mga nakatira sa Pag-asa. Kasi ang layo-layo kaya ng Pag-asa Island, yung paglalayag pa lang natin, ilang oras na tayong naglalayag. So yung mga abot na pagkain at iba pang needed resources ay talagang madalang papunta doon sa Pag-asa Island. Pero yung pagpaparami ng Pilipinong dumadalaw doon will definitely help yung ekonomiya at syempre pamumuhay at yung livelihood ng mga residente ng Pag-asa.